Good day everyone. My name is King J. Alfred Palabay, a second-year student in BIT International College, Tagbilaran Main Campus, taking up Bachelor of Secondary Education major in Social Studies. So today, pag-uusapan natin yung integrative methods in teaching chosen social science disciplines in junior high school. So bago tayo dumako sa paksa natin tatalakayin ngayon, ano nga ba yung integration? So integration, by the way, is an act of bringing smaller components together that function as one. So sa curriculum, an integrated curriculum was expounded by Bian, Johnson and Johnson in 1998 and Kilo in 2003. So integrated curriculum, it refers to a single course that contains one or more disciplines. It consists of one set of objectives and assessment that covers a number of related disciplines. It is designed to meet the developmental needs of the learners, and it is a ways of teaching, planning, and organizing instructional program. It allows students to experience authentic and holistic learning with real-world meaning, creating connections and enhance subjects beyond their individual scopes. It is also a collaboration between different K-learning areas or the KLA to make relevant to make the learning relevant and engaging. This synergy provides students with a greater sense of agency. This type of curriculum goes across academic, arts, supports, service program. Kilos stipulated that integrated curriculum is the opposite of traditional subject matter-oriented teaching and curriculum designation. So, since we are talking about integrative teaching, so paano nga ba mai-integrate ng isang guro yung mga social science disciplines? So, an integrated curriculum, so isa itong course na it is a single course that has many social science disciplines, di ba? Say for example, is isa araling panlipunan. Isa lamang itong course or subject in the high schools, di ba? Subject man yun na napag-alaman natin, but yung araling panlipunan ay isa yan is course. So, naglalaman yan na napakaraming social science disciplines. And it is a integrated curriculum. So that is why those junior high school teachers, so napakahirap sa kanila na magturo ng ganitong curriculum sapagkat nararapat nilang ma-integrate yung ibang social science disciplines kapag sila ay nagtuturo ng isang social science discipline. Say for example is history. So kapag nagtuturo sila ng history, so nararapat na ma-integrate nila yung iba pang social science disciplines like geography, economics, linguistics, anthropology at iba pa. Nang sa ganoon ay magkaroon ng malawakang kaisipan yung mga estudyante tungkol sa paksa na iyong tinatalakay. So dahil napakahirap itong ituro, so that is why meron tayong mga nararapat na mga techniques, di ba? So, dapat yung isang guro, magkakaroon ka ng mga step-by-steps na planning instruction or yung mga dapat mong gawin. Dapat meron kang techniques kung paano mo ma-integrate yung curriculum sapagkat napakahirap na mag-integrate ng isang curriculum sa iba pang, isang discipline sa iba pang social science discipline. So, meron tayong mga theories na nagsusuporta sa curriculum integration. So, first is the experiential learning. So, according to Carl Rogers, the proponent of this theory, believed that all individuals have a natural propensity to learn. John Dewey posits that school learning should be experiential because students learn from what they experience. So, according to Carl Rogers, no, experiential learning, we all have the natural propensity to learn. So, di ba? Kahit gaano ka pa kabobo, katamad mag-aral, meron ka talagang kakayahan na matuto sa mga bagay-bagay. Meron ka rin mga kakayahan na malaman yung ibang bagay na hindi nalalaman ng iba, di ba? So, sa pamamagitan ng experiential learning, di ba? Say for example, is isa kang junior high school teacher, nagtuturo ka ng araling panlipunan. So, sa grade 10. So, nagtuturo ka, say for example, ng history. So, talk about the history of Bohol. Ganyan. So, maaari mo ma-integrate yung geography dyan dahil, di ba, sa history of Bohol, nandun yung sa history sa Chocolate Hills, di ba? Yung paano na form ang Chocolate Hills, meron yung mga landforms, di ba? In geography, it talks about the landforms. So, sa pamagitan ng experiential learning, so pag integrate mo ng mga bagay na iyan, may mga bagay o yung mga existing knowledge, yung mga estudyante mo na natutunan nila, di ba? Sa mga mababang level pa nung siguro mga second year or third year or first year, 'di ba? May mga bagay sila or mga kaalaman silang pwede nilang maibahagi, no?
nung ikaw ay nag-integrate na sa social science disciplines na iyan. So, sinabi ko na nga, experiential learning. So, from the word itself, experience. So, may mga bagay na natutunan yung mga estudyante dahil sa kanilang karanasan. So, sa pag-integrate mo nung social science discipline na yan, nung grade 10, so, sa pamagitan ng pag-i-integrate, maaring magbahagi yung mga estudyante ng mga existing knowledge nila nung mga na mababang level pa sila nung nasa grade 7 dahil alam ko na hindi lahat ng mga bagay nare-retain sa utak ng isang bata, ngunit may mga bagay din na nare-recall ng mga estudyante kapag nagdi-discuss yung isang guro o sa pamamagitan ng pag-integrate, 'di ba? Maaring magbigay sila ng kaalaman, no? Kapag sabi sila na sir, yan po yung yan. So, maaari silang magbahagi ng examples dahil sa mga kaalaman na natutunan nila dati. So, that is experiential learning. So, pangalawa is multiple intelligences. So, according to Howard Gardner, it affirms that there are more kind of intelligence that we thought before. So, lalong-lalo na sa ngayon, no? Multiple intelligences. So, napakaraming mga bagay, widespread yung ang utak, lalong-lalo sa mga bata ngayon, no? Hindi mo inaakala na may mga bagay pala sila na natutunan na hindi mo natutunan o hindi mo alam. Lalong-lalo na ngayon na moderno na. Mayroon nagagamit na tayong mga makabagong teknolohiya, mga gadgets. So, maaari nang mag-browse yung mga estudyante sa internet at maaari meron silang maraming mas natutunan pa kaysa sa'yo. So, sa pamagitan mo ng pag-integrate ng social science disciplines, maaari din silang magbahagi ng kanilang mga kaalaman dahil sa kanilang natutunan sa pagbabasa ng libro, pagsisurf sa internet, di ba? Dahil ang utak ng isang bata, hindi lamang niya naglalaro sa isang bagay lamang, no? Lalo na sa mga estudyante na ngayon, no? Hindi yan naglalaro lamang sa isang bagay, marami yung natutunan na pwede silang matuto sa math, sa Filipino, English, science sa kanilang sariling pamamaraan. May mga bata din naman na hindi natututo kapag hindi tinuturuan ng guro. Ngunit kadalasan ngayon, yung mga estudyante, yung mga bata, mas marami silang natutunan dahil one click lang sa internet lumalabas na doon yung mga impormasyon. Diba? Kung kaya't naman nararapat na marunong tayo mag-integrate ng mga social science disciplines sa junior high school. Nang sa ganun ay yung mga estudyante mo ay magkaroon ng malawakang kaisipan tungkol sa paksa na iyong tinatalakay. And then, the constructivism. This theory expounds that the development and learning occur through constructive process and that knowledge is constructed from experience. Constructivists like John Dewey, John Piaget, Lev Vygotsky maintain that children learn by actually constructing meaning from their simultaneously embedded experiences. Teaching in constructivist mode has a slower pace, uses varied strategies and resource materials, and provide opportunities for the new creation of new ideas. Diba? Sa sinabi ko na nga, may mga bata na tinatamad silang mag-aral o tinatamad silang matuto sa mga bagay. So, nararapat sila na may guro na gumagabay sa kanila dahil parang mas natutunan nila yung mga bagay kapag may guro na nagtuturo. Kung kaya't naman yung constructivism, yung kaalaman ng isang bata ay natutunan niya kapag ito ay nararanasan niya mismo. Diba? Ganyan din naman tayo. So, diba? Kadalasan sa atin na mas natututo tayo kapag may isang guro na nagdi-discuss o nagtatalakay sa isang paksa. It is not like na tayo lamang yung nagre-research dahil may mga bagay na hindi natin sure kung tama ba 'yun, 'di ba? It is not similar kung may guro na nagtuturo na kapag nagtatanong ka ma-explain niya kaagad. Samantalang kapag ikaw lamang yung nag-search sa internet, may isang bagay o mga words diyan na nakalatag na pagbasa mo hindi mo naintindihan, so hindi ka magkaroon ng pagkakataon na maitanong sa guro kung ano nga ba yung ibig sabihin yan. Kung kaya't, nararapat o yung constructivism ay isang paraan din na pag-i-integrate ng social science disciplines nang sa ganun ay magkaroon ng ideya yung bata na ganyan pala nangyari. So, nung mga panahon na ganito, ganyan. So, say for example, sa history, nagtuturo ka sa panahon ni Rizal, ano yung mga panahon na nangyayari doon, ano yung mga problema na kinakaharap, no, 'di ba? So, maaari mo ma-integrate yung geography. Ano nga ba yung
ang kalagayan ng Pilipinas noong panahon nila Rizal. So, ganyan. So, maaaring mong ma-integrate yung mga social science disciplines na yan. So, mas mapapalawak yung kaisipan ng bata na, ganito pala yung nangyayari nung sinaunang panahon. So, kung kaya, napakaraming mga theories na nagsusuporta sa integrated curriculum. So, sa pagtuturo, 'di ba, hindi naman madali dahil sa pagtuturo o sa pag-integrate ng social science disciplines, napakahirap sapagkat kailangan mong mahanap yung mga paraan na kung paano mo maituturo na maayos yung isang paksa. So, sa pagtuturo, dapat meron tayong techniques, mga modes or methods na sa ganun ay maituro mo na maayos yung mga paksa na nais mong itatalakay. So, sa integrative teaching, meron tayong 4 modes of integrative teaching. So, ito yung basic education curriculum or the BEC, namely content-based instruction, CBI, focusing inquiry, generic, competency model, and the thematic teaching. So, una nating tatalakayin ang content-based instruction. So, this refers to the integration of content learning with language teaching aims. It refers to the concurrent study of language and subject matter with the form and sequence of language presentation dictated by the content material. The language curriculum centered on the academic needs and interests of the learners and crossed the barrier between language and subject matter courses. This approach aims at developing the learner's academic language skills. So, content-based instruction. So, sa pagtuturo o sa pagtatalakay ng isang paksa, dapat ay naaayon sa paksa yung pagtuturo, no? So, sa pag-integrate, say for example, sa history, dapat ay naaayon sa paksa. Dahil sa pag-integrate mo, dapat may ideya yung bata kung ano yung kasunod na pangyayari, ganyan. So, sa pagtuturo, 'di ba? So sinasabi dito content-based instruction. So dapat yung paksa na tinatalakay mo ay nakabase sa content. So kapag nag-integrate ka ng mga social science disciplines, nararapat na maikonekta mo ito sa paksa na yung tinatalakay. So say for example is na tumatalakay ka sa history. So dapat kapag nag-integrate ka ng ibang social science disciplines like geography, economics, so see to it na mai-integrate mo ito ng maayos, hindi lilihis sa paksa dahil maguguluhan yung estudyante kung, bakit nagkakaganyan? Ano ba yung nangyayari? Ba't ganito, ganyan? So, di ba? Maguguluhan sila. So, dapat nakabase sa content yung itatalakay mo. So, kapag nasa grade 10, example is social studies teacher sa grade 10, so, dapat yung content or yung instruction is nakabase sa content na grade 10. So, kung ano yung paksa na pang grade 10, dapat yun yung ituro. At dapat matutuhan mong i-integrate yung ibang social science disciplines sa paksa na yung tinatalakay nang sa ganun ay hindi ka mawala sa guide o sa flow ng iyong discussion. So, pangalawa is meron tayong example. Example is the Filipino and social studies. So, a lesson in Filipino designed to develop skills in identifying keywords in a given text. Uses social studies content. Diba? So, say for example is tumatalakay ka ng article sa social studies. So, maaari mong ma-integrate yung Filipino. So, such as, say for example is Batas Militar sa Pilipinas o related topic under the unit on pamahalaan at batas. So, the social studies content is used to develop the language skills. So, sa pagtuturo mo ng social studies, hindi mo lamang nai-integrate yung ibang social science disciplines, kundi yung iba ding mga courses like Filipinos, English, and Science. So, pangalawa ay yung tinatawag nating focusing inquiry. So, inquiry teaching is an interdisciplinary approach that uses questions to organize learning. Like most interdisciplinary teaching, it crosses conventional knowledge boundaries. The teacher guides learners to discover answers to questions, whether or not answers pre-exist.
The inquiry approach is more focused on using and learning content to develop information and processing and problem-solving skills. This system is more student-centered, with the teachers as the facilitator of learning. So, sa pag-integrate mo ng social science disciplines, so pangalawa is focusing inquiry. So, 'di ba, sa pamamagitan ng pagtatanong, 'di ba? Maaari mo ma-integrate yung mga bagay-bagay o yung social science disciplines kapag ikaw ay nagtatanong sa estudyante. Dahil may mga bagay o may mga kaalaman yung mga estudyante na natutunan nila nung sila ay nasa say for example is sa grade 7 pa lamang or sa grade 8, 'di ba? So, kapag nagtatanong ka, maaari nilang ma-recall yung mga ideas or yung mga impormasyon. Kung kaya dapat kapag nag-integrate ka ng isang social science disciplines, dapat magtatanong ka sa iyong estudyante, 'di ba? It is a way of recalling ideas, no, from the past level or past years of their studying. So, for example, is sa grade 7. So, pag nagtuturo ka ng grade 10, may mga bagay-bagay sila na natutunan nung grade 7 pa sila na kung saan ay maaari nilang ma-recall o maaari silang magbahagi ng kaalaman nung panahon na ikaw ay nagtuturo ng isang paksa. So, sa pag-integrate mo, so magtatanong kasi yung mga estudyante, so may natutunan ba kayo dito? O mayroon ba kayong kaalaman tungkol dito? O, 'di ba? So, maaari magbigay yung estudyante ng kanilang kaalaman kapag ikaw ay nagtatanong dahil may mga bata na hindi mo alam na mas may natutunan pa kaysa sa'yo. So, pangatlo is the generic competency model. In this model, learners are enrolled in 3 to 4 linked courses. The link between the courses rests essentially on the general competencies. The course assists learners in developing competencies that will transfer readily from one discipline to another. So, in Makabayan, for instance, competencies can be clustered into 3. So, personal development, social competence, and work special skills. These 3 skills are integrated in teaching 2 or more subjects. Also, an output or accumulating performance is expected. Diba? So, Makabayan, isa lamang ang courses yan. Ngunit, ito ay naglalaman ng 3 competencies, 'di ba? Itong personal development, social competence, and work special skills. So, 'di ba, sa pagtuturo mo ng Makabayan, maaari mong ma-integrate yung 3 skills na iyon. For example, a certain objective in Makabayan can go like this: identify material and non-material culture and to affirm their importance through preparing an exhibit about the culture of the Philippines. So, 'di ba? Sa example na yan, so maaaring ma-integrate ng bata yung mga existing knowledge nila. So, nariyan na yung personal development, yung social competence, and work special skills dahil pinapagawa mo sila ng isang exhibit, di ba? About the culture of the Philippines. And then, next is the thematic teaching. So, thematic themes organize learning around ideas. It is an instructional method of teaching in which emphasis is given on choosing a specific theme for teaching one or many concepts. Pedagogy of thematic learning is based on its exploration of broad areas in one theme. It is based on integrating various. It provides a broad framework for learning content and process from a number of disciplines. The theme provides coherence. It gives a focus to the activities that accompany the unit. Likewise, the theme helps the learners see the meaningful connections across disciplines or skills areas. It conveys a clear, compelling purpose to learners, teachers, and parents, linking ideas to action and lifelong learning. So, sa pagtuturo, dapat meron kang tema, di ba? Say for example, sa social studies, so, dapat meron kang tema. Bakit merong tema? Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng tema sa pagtuturo? Dahil kapag nagtuturo ka na may tema, 'di ba? Mas magiging madali sa iyo yung pag-integrate ng ibang social science disciplines dahil meron ka ng guidelines, hindi ka na mawawala at isa pa doon, it makes the discussion more fun and engaging and it also gives interest
interest on the students, 'di ba? Kapag meron kang tema, lalong-lalo na yung engaging, so magkakaroon ng interest nung yung mga estudyante na makinig sa iyong discussion. At kapag nakinig sila, so pwede silang makapagbahagi ng kaalaman, 'di ba? Maaring mo ma-integrate yung ibang social science disciplines dahil nagpa-participate or nagko-cooperate yung mga estudyante mo, 'di ba? Hindi magiging mahirap yung pagtuturo sapagkat meron kang guidelines or steps na sinusunod, 'di ba? So, sa pagtuturo talaga sa junior high school, no, hindi magiging madali dahil sa sinabi ko na nga, sa junior high school is hindi yan katulad sa college. Dahil sa college, iba yung nagtuturo sa economics, iba yung nagtuturo sa geography, sa history, iba yung nagtuturo sa law, ganyan. Sa junior high school, kapag araling panlipunan ka, nararapat mo talaga na integrate yung mga social science disciplines. Kaya, hindi magiging madali kung ikaw ay magiging isang guro sa junior high school. So, kung kaya't, sa pag-i-integrate mo ng content o yung mga social science disciplines, so, dapat mai-connect mo sila ng maayos sa ganun ay yung mga bata hindi sila mawala sa flow ng iyong discussion. So, in integrative teaching, we need those methods, 'di ba? Yung mga experiential learning, yung mga constructivism, yung thematic teaching, at yung iba pa, 'di ba? Nararapat yung mga bagay na iyon nang sa ganoon ay magiging successful yung pagtuturo mo. It is effective and useful, beneficial to the students and to the learners, to the learners, so hindi na magiging mahirap sa iyo na magturo sapagkat meron ka ng gabay na sinusundan, 'di ba? So, in teaching social science discipline, dahil isa itong broad courses, 'di ba? Kasi yung social studies marami yung social science discipline, may history, geography, economics. So dapat talaga isang guro sa junior high school meron kang mga bagay na isaalang-alang. So mayroon kang mga steps by steps na susundan kapag nagtuturo ka na nang sa ganoon ay hindi ka mawala sa iyong topic. So yun lamang po. Maraming salamat.